At sino naman ang hindi makakamiss ng mga ganitong ulam sa probinsya ng Bicol? Uy, sariwang isda ay pagkasiram sa limon. Sabaw pa lang, ulam na. Maaga ngang nakabaruri si Papa ng sira dyan. Sabay-bay. Nakahuli nga daw po ng tuna yung nahingian ni Papa ng isdang ito. Salamatan po tabi sa pag-share nindo ning blessings sa samuya kay ning sira. Sabi nga ni Papa ay lutuin ko na daw para sa almusal. Pero yung almusal namin ay magiging tanghalian. Pagkatapos kong hiwain at linisan yung isda, ay nanguha naman ako ng dahon ng pechay. Ganito pala yung ginagawa ko kapag kukuha ako ng dahon. Hindi ko siya binubunot para matagal ko siyang mapakinabangan. Kapag po ganyan yung ginagawa ko, sumisibol ulit yung mga bagong dahon, tapos mas malalaki na siya dun sa una. Hindi nga ganun karami yung napakinabangan kong tanim kong pechay dahil kinaykay ng manok yung nasa plat na ginawa ko. At eto yung kagandahan kapag meron kang tanim sa bakuran. Meron ka nang sariwang isda, meron ka pang sariwang gulay. Kumuha na rin ako ng ilang pirasong sitaw dahil masarap nga rin ito sa sinabawang isda. Yung mga tanim ko palang sitaw, madalas ko silang pitasan para mas matagal ko silang mapakinabangan. Kapag kasi nahihinugan sila madalas, ay humihinto na sila sa pagbunga. Pagkatapos ko naman maghimay ng sitaw, naghanap ako ng panungkit para sa kalamansi. Ang kaso lang, wala akong nahanap na mahabang panungkit, kaya ang ginawa ko ay umakyat na naman ako sa bubong para manguha ng bunga. Medyo nakaramdam nga ako ng takot nung nandyan na ako sa taas dahil madulas yung bubong gawa ng maulan kagabi. Basa pa nga yung pulong inakyatan ko at yung mga dahon-dahon naman sa bubong ay madulas. Eto na po yung mga napitas kong kalamansi dyan sa taas ng bubong at masarap po itong gawing kalamansi juice. Pero hindi juice ang gagawin ko ngayon dahil ipang-aasim ko ito sa sinabawang isda. O ayan, meron na akong sariwang isda, meron pa akong sariwang gulay at bagong pitas na kalamansi. Ang laking tipid po talaga kapag may mga tanim kang gulay sa bakuran. Hindi man ganun karami yung mga tanim kong gulay sa bakuran, ay napapakinabangan ko na sila at malaking tulong sa amin. Kung napanood mo naman po yung aking unang mga video na nagtanim ako ng mustasa sa sirang balde, eto na po yung update, malalaki na sila at masarap na itong ilagay, lalo na sa sinigang sa miso. Habang naghihiwa naman ako ng kalamansi, ay isinalang ko na yung kasirola na may tubig at sinabay ko na yung gabi o linsa kung tawagin sa amin. Hindi ko na nakuhaan ng video yung pagbalat ko sa linsa at ang paglinis ko ng isda. At dahil mabilis lang din naluto yung isinalang kong linsa na nilagyan ko na ng sibuyas, asin at pampalasa, ay isununod ko naman itong gulay. Nakakamiss din po talaga yung mga ganitong ulam. Noong mga nakaraang buwan kasi ay malalakas yung alon sa dagat kaya walang mangingisda ang nangangahas na magpalaot. At dahil merong nakahuli ng tuna ay paniguradong marami na naman magpapalaot ngayon sa dagat.